Magandang araw sa inyong lahat. So welcome sa ating fourth vlog ng HBR Jacob's Goat Farm. So ang i-feature natin ngayon sa vlog natin ay ang pagpapaligo ng ating mga bower goats. So ang model natin ngayon ay si 2CCB Pretty Princess na isang US full-blood bower doe. So ngayon ay nakapwesto siya sa ating goat stand and ngayon ay binabasa siya, no? Para mamaya mag-a-apply na tayo ng ating shampoo. So itong goat stand na to, kami mismo yung gumawa niyan. Ito kasi heavy duty na to yung goat stand na to. Pero meron din kaming isa dito na standard sa US na Weaver Livestock goat stand. Pero pag nagpapaligo kami, itong aming fabricated na goat stand yung ginagamit namin. Since involved yung tubig, possible mga lawang, no? So yung heavy duty na goat stand yung ginagamit namin. So ngayon si Kuya ay nagpapashampoo na. So ang una niyang ginagamit ay stain out. So ang stain out, pang-remove siya ng mga dumi sa ating mga traditional. So if ever na maraming stain yung color white na part ng mga bowers natin, so natatanggal niya yung mga dumi. So itong stain out hindi siya advisable sa mga colored bowers. For white colored furs lang ginagamit siya. Kita ko lang yung stain out. So ito yung ginagamit namin sa mga white colored na bowers namin, stain out. So nagtatanggal to ng mga excess naman siya, no, sa katawan. Lalo na sa mga traditional, puti ang mga balahibo nila. Mas prone sila sa mga dirt. So minsan hindi na kakaya ng mga normal na shampoo yung mga duming yun. Kaya nag-i-stain out kami. And para mas effective yung pagkuskus, nagamit si Kuya ng gloves. So ito, nabibili to sa Shopee. Para effective yung pagkuskus sa kanyang katawan. So mura lang naman to sa Shopee, yung isang pares nito less than 100 pesos ata. Pang matagalan na yun, yung gloves na yun. So dito sa farm, hindi po kami nagpapaligo ng mga sure ng pregnant na mga bower does. Para po maiwasan silang ma-stress. Kasi kapag na-stress po sila, ay possible po silang makunan. So pag nakunan po, sayang naman po yung hinihintay natin na 5 buwan. So ulit na naman po. And possible din po na maapektuhan din yung ating mga inahin. So pag mga buntis na, hindi na po kami nagpapaligo. So katulad po ni Pretty Princess, wala pa po siyang stud or hindi pa po siya sure na buntis. So bukod po sa stain out, meron po tayong isa pang shampoo na ginagamit. Ito po yung mismong shampoo niya.
coconut shampoo. Ito po formulated po to sa livestock, lalo na po sa goat. So, coconut oil for conditioning clean. Ito po ay sa US pa binibili. Pero sa lahat po ng kambing namin, ito po ang ginagamit namin, coconut shampoo. So ngayon po ay i-apply na po niya ang coconut shampoo. So ito po ay quart size, pero may nabibili din pong refillable na galon. Katulad po nito. So ito po 1 gallon. Then yung hawak po kanina, quart size po yung volume niya. So mapapansin nyo po sa goat natin, nakintab na yung kanyang balahibo. Kasi natanggal na po yung mga excess na dumi dun sa stain out. Ngayon po nagsha-shampoo na po tayo. Sa pagpapaligo din po ng kambing, dapat po hindi matagal since nalalamigan din po yung ating mga kambing. No? So tamang oras lang po. Wag po masyado mabilis, wag rin po masyado mabagal. At pag po gininaw ay baka magkasipon pa. So ito pong dough natin na ito, imported po ito. Breed ni Josh Pilcher. Ito po ay isang dough sa farm na kahawig nung nag-champion natin na si Ian. So minsan po kapag traditional, hindi po agad natatanggal yung mancha. So kailangan po ulit natin mag-stain out sa susunod na araw, sa susunod na paligo hanggang ma-minimize na po yung mismong mancha niya. But for now, isang stain out lang muna po tayo dito. Pero kapag i-show po natin yung mga goats natin, so maraming paligo po yun para mas matanggal yung mga mancha niya sa katawan. Ang next po natin gagawin ay babanlawan po natin siya ng solution ng wash out at tubig. So kaya po kami nagwa-wash out ay para ma-prevent po yung mga kuto, mga galis na pwedeng makuha ng ating mga kambing. So binabanlawan lang po natin siya. And then after 5 to 10 minutes po ay idadry lang po natin yung goats natin para ma-absorb niya yung wash out na shampoo. So, ang tsura po ng washout natin ay ganito. Yan, isang box na po to. So, ito po ginagamit para sa mga kuto, sa mga insekto, sa mga galis. So, ito po yung ginagamit. So, hindi lang po to shampoo, pero gamot din po ito. At ngayon po ay magbo-blower na tayo ng kambing. So pagkaligo po natin ay ine-air dry po agad natin using blower.
So ito naman pong air dry na gamit ang blower, optional lang po ito. So kung wala po kayong blower, pwede nyo lang pong i-sun dry or maglagay lang po kayo ng electric fan malapit sa kambing nyo para matuyo. So pinapatuyo lang po namin siya kasi kapag po siya binalik sa aming cage ay baka po siya ay maglikot. Pag naglikot po yan na basa, lalo po yung dudumi. Sayang naman po ang ating paligo. Kaya make sure po na kapag binalik po natin siya sa cage or dun sa bahay niya, ay dry na po yung katawan niya. And kapag po tayo nagpapaligo, ito po yung magandang oras para i-check natin yung katawan ng ating kambing. I-check po natin, baka mamaya may bukol, baka mamaya may mga kuto, di ba? Para ma-assess po natin yung physical health ng kambing natin. So, time po ito para kapakapain yung katawan ng ating kambing. Pansin po natin yung kambing po natin na si Pretty Princess, no? Hindi siya nagwawala. Kasi masarap po sa pakiramdam ang i-blow dry. At ngayon po, kapag tuyo na, ay pwede na po natin siyang i-hair comb. Kaya pakita mo nga yung hair comb. Yan, Weaver Livestock din po yan na comb. So yan po yung ginagamit namin. Then, bukod po sa hair comb, meron din po kaming de-shedding comb. Which is ito po. Ito po ginagamit namin kapag may excess fur siya. So, tinatanggal po namin yung excess fur using the shedding comb. Uwi na tayo, uwi na. So ngayon po ay tapos na po ang ating pagbo-blow dry kay Pretty Princess. So ngayon po babalik na po siya sa kanyang bahay. Okay, so ang ginagamit po namin sa pag-control ng aming kambing ay ito pong prong collar. So Weaver Livestock din po yan na brand. So ngayon po ay uuwi na siya. Pero pansin niyo po yung likod niya, may pagkamansya pa din. So ilang paligo pa po yan ng stain out para matanggal. Or kung gusto niyo pong matanggal mismo agad, ay pwede po natin gupitan.
Uwi na eh. At ngayon po ay uwing-uwi na si Pretty Princess. Taas muna. Bawang mo dun eh. Taas na po siya. At matatalino din po ang ating kambing. Alam po niya kung nasaan ang bahay niya. So ngayon po ay dumirekta agad po sa bahay niya. Okay, thank you. Pretty Princess. Yan ay pagkasa ano. So, ganun po ulit yung proseso natin. So, yung sunod po nating goat ay si Dare to See Broadway. So, ito po hindi ko na po ipapakita, no? Since marami po kaming papaligo ang kambing. Pero ganito lang po yung proseso namin sa farm para mapaliguan ang aming mga bower goats. So, ito po si Dare to See Broadway. Ito po, sinow din siya sa US ni Jordan Jelenic. At yun na nga po. Wala pang pagkakain. Okay? Nagpatintero na nga po ang ating kambing. At dito na po nagtatapos ang ating fourth vlog. So may bago na po ulit tayong customer na si Dare to See Broadway. So siya naman po ang sunod na liliguan. So I hope marami po kayong natutunan sa ating munting vlog. So thank you po and God bless.